Welcome po muli dito sa YouTube channel ng Malago Forum, at sa video po na ito gusto ko po share sa inyo ang isa na namang bagong entry protocol papasok po ng Japan na nagsimula na nga po today, April 1, 2025. Since bago pa lamang ito, hindi pa siguro pamilyar sa karamihan po sa atin, lalo na po kung di po kayo gumagamit ng Visit Japan web system po kung kayo ay mag-travel papasok ng Japan sa ngayon. Kaya I decided to share this information, ito pong video nito, para po maging aware kayo kung paano gamitin ang bagong system nito kung kayo ay magta-travel nga po dito sa Japan. So this new procedure ay very convenient po, very smooth and fast, kaya magiging madali po sa inyo na makalabas agad ng airport upon your arrival po kung gagamitin nyo nga po ang bagong system na ito. So kung gusto nyo pong malaman na maging aware po kayo sa bagong system na ito, then panoorin nyo po ang video until the end po. Okay? So bago ko po i-discuss sa inyo o ipakita yung step-by-step procedure kung paano gamitin itong bagong system na ito, gusto ko muna siyang share sa inyo ang konting background kung bakit po nila isinagawa o itinayo itong bagong system nga po, itong kiosk na tinatawag po nila. So first, like I said, ito po ay nag-umpisa na today, April 1, 2025. So ito nga, there will be a new procedure to enter Japan which is more very convenient po. Kung ikukumpara mo dun sa old, yung by papers pa rin na ginagamit sa ngayon. So they call it Kyodo Kiosk in Nihongo po. So this is a one-stop kiosk to process your immigration and custom information. Kung kayo po ay returnee, siguro napapansin nyo na pagpasok nyo po dito sa Japan, mainly dadaanan nyo po is yung immigration and custom. So sa immigration is port screening kung kayo ba ay walang problema sa visa na dala nyo, kung magiging approve ba or deny yung magiging result ng screening ng immigration personnel. Then para sa custom naman is yung para naman po sa mga dala-dala nyong bagay, gamit, kung pwede bang ipasok sa Japan or may dapat ba kayong i-declare na tax. Okay? So ito po ang dalawang step or gate na dapat pasukan ng bawat pumapasok dito sa Japan. So nagiging very time consuming po. At ito yung nag-reason kung bakit maraming mga tumatagal po sa airport. So dahil po dito, ito po ginawa nila, isa sa mga solution ay itong bagong kiosk na ito, kung saan mapapabilis yung processing doon sa immigration at sa custom po. Okay, so ang ano nito is pinag-isa na lamang po nila. Okay, so sa ngayon, nasa 30 million daw na ang pumapasok na tourist. Itong latest data nila ay umabot po ng 30 million. But then ang target po nila is by year 2030 is 60 million. So expected na po na magiging very crowded po talaga ang mga international airport dito sa Japan. So kung hindi nyo po gagamitin itong bagong new system nito, maaaring matagalan po kayo sa airport pagdating nyo dito sa Japan. Kaya magiging very inconvenient po ito sa inyo. So I recommend na gamitin nyo po at alamin po ito kung ano itong bagong system nila. Okay? So let's go for the step-by-step procedure po. So but then first, unahin ko po kung ano yung requirements para po magamit nyo itong bagong system ito, yung kiosk po. So ang number one requirements na kailangan nyo pong gawin is kailangan magpa-register kayo sa Visit Japan web system po nila. So ito po ay kailangan po para makakuha po kayo ng QR code na gagamitin nyo dito sa kiosk system nila. Okay? So isipin nyo po na itong Visit Japan web is like the e-travel po na equivalent po sa Pilipinas yan. So yung e-travel sa Pilipinas, then itong Visit Japan web naman is sa Japan pagpasok nyo po dito. Okay? So kung kayo magta-travel sa papasok ng Japan, una kumuha po kayo ng e-travel, then pangalawa is yung Visit Japan web po para maging smooth po ang pagiging pagpasok nyo dito po sa Japan. Okay? So itong Visit Japan web, so nilagay ko na po yung link niya sa description ng video nito. So click nyo na lamang po para po makapagpa-register kayo kung kayo po ay mag-travel na dito po sa Japan. So pag naging successful na yung registration nyo, so makakakuha po kayo nitong QR code. So wag nyo pong iwawala itong QR code dahil ito po ang gagamitin nyo para sa pag-access nyo sa kiosk bagong system po na ito. Okay? So let's go sa step by step po kung paano po ito gamitin yung kiosk, no? So pagdating nyo po dito sa Japan,
pagbaba nyo ng eroplano, so tuloy-tuloy lang pa kayo, sumunod kayo sa mga taong naglalakad. So siguro merong mga mag-guide ng mga immigration personnel, since bago itong system nito, merong mag-guide sa inyo kung maaring magamit nyo po ang bagong system nila ito kung kayo po ay may QR code na nakuha doon sa Visit Japan Web po. So kung meron kayong QR code, so punta po kayo sa kiosk. So step po na pwede nyo gawin is scan nyo po yung QR code na nakuha nyo po sa Visit Japan Web. Okay? So mag-start na po yan paggamit nyo. Then number 2, step 2 po is sunod po is scan nyo naman yung passport po ninyo. Okay? So that is step 1 and step 2. Then for step 3 is susunod naman po yung pag-submit nyo po ng disembarkation card information. So yung disembarkation card, sa mga hindi pa po alam kung ano to, lalo na doon sa mga newcomer, ito po siya, itong picture po dito sa right side. Ito po yung maliit na card. So ito po yung disembarkation card. So sa mga returnee, I think nung lumabas kayo ng Japan, meron pong naka-stapler dyan sa passport nyo na maliit. So ito po yung disembarkation card. Kung magiging paper-based pa rin ang ginawa nyo sa pagpasok ng Japan, so itong papel na to ang gagamitin ninyo. But then kung gumamit po kayo ng kiosk, itong Japan Visit Web po, Visit Japan Web po, then may mga questionnaire lang po dito sa screen nila, sa touch panel nila na sasagutin nyo po at ipapasa po. Okay? So that is step 3. Then the next one is yung step 4 is yung submit your custom declaration. So sa mga paper-based pa rin, ito naman po yung sample na form ng custom declaration na kung hindi nga po kayo gumamit ng Visit Japan Web System, then susulatan nyo po, kailangan nyo pong sulatan itong custom declaration form na ito. Okay? But then kung gagamitin po yung kiosk, meron na po kayong QR code, then ayon, sasagutan nyo lamang po yung nasa touch panel na lumalabas na mga questionnaire po. Okay? So that is step 4. Then the next one, step 5. So after na maging okay na yung disembarkation card nyo at yung custom declaration, then yung susunod nyo po is scan nyo lang po yung index finger, yung mga hintuturo ng kanan at kaliwang kamay po ninyo. So before, ito ay ginagawa po sa pagdaan nyo po ng immigration. But then sa bagong system nito, dito nyo po gagawin yan sa kiosk mismo. Also, same with step 6, then after nyo ma-scan yung index finger nyo, is kukuha po kayo ng picture. So, kukunan po kayo ng picture ng system nyo, ng system po mismo. Then again, ito dati po ay ginagawa sa immigration booth mismo pagdaan nyo, but then sa bagong system nito, dito po mismo sa kiosk gagawin po. Okay? So, that is step 5 and step 6. Then step 7 po, so once complete, natapos nyo po ang scan ng mga basic information na hiningi ng kiosk system po nila, complete na po siya, then dadaan po kayo doon sa exclusive or priority lane na yung para doon sa gumagamit po ng Visit Japan Web. So makikita nyo rito na kung halimbawa yung mga newcomer na hindi gumamit po, mahaba ang pila. So parang exclusive lane yun, talagang mabilis yung pagpasok nyo, yun nga, hanggang sa makarating na po kayo ng immigration booth. Okay? So meron silang exclusive or priority lane doon na dadaanan nyo po. Then next po, so after that, pupunta po kayo mismo doon sa immigration personnel, sa dati pa rin sa pinaka-booth po. So dito, ang ipapasa nyo lamang po is yung passport ninyo. So before, marami pa silang hinihingi, halimbawa yung residence cards ninyo, maaaring kunin po nila. So but then dito nakalagay po is passport only. So para sa mga newcomer po, dito po nilalagyan ng landing permit sticker yung passport ninyo kung approve po ang pagpasok nyo ng Japan. Sa mga returnee naman, re-entry, so maaring lalagyan lamang po yung passport nyo ng arrival stamp po. Okay? So pagdating nyo po dito sa immigration booth na to, wala na pong kayong gagawin na picture taking or yung pag-scan po ng index finger po ninyo. So talagang screening lang po ng immigration personnel ang gagawin, kaya mapapabilis din yung processing na ginagawa po nila. Okay? Then after that, kung halimbawa approved na po ng immigration ang inyong entry, then punta na lamang po kayo doon sa umiikot na conveyor kung saan ibabagsak po nila yung mga bagahe po ninyo ng eroplano na sinakyan nyo po, then pick up your baggage po. So yun po yung pinaka step 9.
Then the last one, step 10. So after your pag-pick up po ng inyong bagahe, meron pong lane lang po. So dadaan lang po kayo doon, but then merong may mga camera po doon para po sa inyong facial recognition to validate and complete your custom check. Okay? So may dadaan uli kayo na parang exclusive lane para po sa mga gumagamit ng bagong procedure na ito. Okay? So that's the last one. So after that, so your entry in Japan is complete at pwede na po kayong lumabas ng airport, sumakay ng tren at pumunta na po sa inyong pinaka-destination. So this is a welcome to Japan na para po sa inyo. Okay? So yan po yung pinaka-step-by-step procedure kung paano daw gamitin itong new system nila na Kyodo Kiosk kung tawagin po nila sa Nihongo. So okay, for the availability naman ng one-step kiosk na ito, so since bago pa lamang po ito, hindi pa po ito available sa lahat ng international airport dito po sa Japan. So sa ngayon, ayon po sa official website nila, ang bagong system na ito is available pa lamang po sa Kansai, Haneda at Narita Airport only. So international airport only. So sa Narita Airport, sa Kansai Airport po is available daw po sa Terminal 1 and Terminal 2. Then yung time frame niya is from 9 in the morning to 21 p.m. po. Both Terminal 1 and Terminal 2. Sa Haneda Airport is available naman daw sa Terminal 2 and Terminal 3. But then sa Narita Airport is available lang daw po sa Terminal 3. So yan po yung availability sa ngayon ng bagong system nito kasi bago pa nga lamang po at hindi pa nakalagay o naka-install sa lahat ng international airport nila. So bilang pagtatapos, important reminders lamang po. So tandaan nyo po ito. So this one-step kiosk is new entry procedure po. Hindi po siya mandatory na gamitin, no? So kung halimbawa hindi pa kayo sanay kasi, so gusto nyo dati pa rin, so okay lang po. Halimbawa naka paper basis kayo, gusto nyo gumamit pa rin ng mga sinusalatang disembarkation card at saka yung custom declaration form, okay lang po, walang magiging problema. Doon lamang po kayo pipila doon sa para po sa mga taong yun na yung sobrang haba po. Kaya sigurado, for sure, matatagalan po kayo na makalabas po ng airport. The number 2, so they just started it kaya hindi pa nga po available sa lahat ng international airport dito sa Japan. Pero plan po nila na maglagay nito sa lahat ng international airport nila in the near future po. Then number 3, if you want to use the old step nga po to enter Japan, so by paper or paper-based po and not by registration on Visit Japan web system po nila, okay lang po, walang problema. So yun po gamitin niyo kung doon po kayo komportable po. Okay? Then number 5, if you want to enter Japan smooth and fast, then use this new entry procedure po. So sa pinakita ko nga po kanina na step by step, so kung gusto nyo makalabas agad, mapamadali yung paglabas nyo ng airport, then I recommend also na gamitin po ninyo ang bagong system na ito. Okay? Then the last one, so this new entry procedure can be used by newcomer and returnee po in Japan. So bago man kayo, newcomer man kayo o returnee, pwede nyo daw to magamit ang bagong system nito. Ang kailangan nyo lamang po is bago yung flight nyo, makapag-register na po kayo doon sa Visit Japan web system nila para po makakuha kayo ng QR code na siyang maggagamitin nyo sa pag-access nitong Kyodo Kiosk na tinatawag po nila. Okay? So that's it po. I hope na nagkaroon na kayo ng kahit konting kaalaman tungkol po sa bagong entry procedure na ito dito po sa Japan. So please share this sa mga kakilala nyo dito po sa Japan at sa mga kaibigan nyo na may plano po na mag-tour or travel po here in Japan in the near future po. So maraming po salamat sa inyong pakikinig.